Good morning mga ka-partners in grind. So this is our day 2 in Boracay and we're here at Eros Hotel for our free breakfast. Included siya sa accommodation package namin dito. Kaya naman sinigurado namin na busog at handa kami para sa panibagong adventure dito sa Boracay. Ayun no, malayo pa lang kitang-kita na natin ang asul na dagat. Sino ba namang hindi na-excite kapag nakita ang tanawin nito? Kaya dito na tayo sa exciting part, ang Island Hopping. And ito na nga, bago kami mag-island hopping, makikiuso muna ako sa hairstyle dito, ang hair braiding. So nag-range nga pala siya ng 350 pesos with color. So tumawad pa nga ako at nakuha ko siya ng 300 pesos only. Marami kayong style na pagpipilian and iba-iba din ng price. Ang napili ko is one-sided and 4 lines siya para simple lang. Diba? Ito na, isa. Right, ito. Morning! Good morning, guys! Good morning! So, bago tayo mag-start, meron muna ako explanation about sa destination natin today. Pero bago yan, magpapakilala ko. So, ako nga pala si Kuya Ram. So, ako yung tour guide yun today. At pinapakilala ko rin yung ating food captain, si Kuya Maboy. Hello, Kuya Maboy po. Hi po! Yung sparrow natin for today. At yung ating strongest sniper man na nasa likod, sina Samson and Goliath. Hello, Samson and Goliath. Hello. Kamubayan ka dito. Sige! Oh. Sige! Kaya mo yan. Tiwala kay Kuya. Sige. Kuya, kaya ka mag-picture. Hindi pa man kami nakakalayo ay nagpapasalamat na ako dahil binigyan kami ng magandang panahon. Panatag din ang aking kalooban dahil alam kong mapabait at maasikaso ang mga crew ng aming bangka, ang Papa Boat. Nakakadagdag din ng enjoyment yung sound system ng bangka dahil hindi mo mararamdaman yung takot dahil mapapasayaw ka sa tugtog nila. Yan po yung free song namin po. Itong beach area tinatawag nilang Station 0. Iba dito sa Boracay meron tayong Station 1, 2, 3. Kaya ito na yung Station 0 sa may Crimson. Nasa kapilatan po, yan po yung Shangri La Hotel. So yan po yung mga murang magkasito sa Boracay. Ilang minuto rin ang lumipas nang binaybay namin ang isla ng Boracay. At sa dulo nito ay makikita ang napakasikat na Puka Beach.
Nakakakaba nung una dahil dadalhin ka talaga sa medyo malayo sa isla to take pictures. In fairness kay kuya, nawala ka ba ko dahil ginaguide niya ako on how to pose. Crystal kayang photo op is only 150 pesos and sobrang worth it nito mga ka-partners in grind. After namin ma-enjoy ang Puka Beach, diretso na agad kami sa tinatawag nilang Crocodile Island. Tinatawag nila tong Crocodile Island dahil ang mga hugis ng bato o ng isla ay hawig sa mga buhaya at para bang binabantayan nila ang lugar na ito. Meron ditong buhaya. Yung buhaya, babantay. Pinagmamalaki nila to dahil dito matatagpuan ang napakagandang sangtuaryo ng mga isda, coral reefs at iba't ibang uri ng mga nilalang sa dagat. Hindi na namin nagawang mag-snorkeling pero kung pagmamasdan ko yung mga kasama namin ay talagang nag-enjoy sila na tingnan ang ilalim ng dagat. At masasabi ko na talagang dapat ingatan. Hindi man natin pangkaraniwan na nakikita, nakakasama o nakakahalubilo ang mga ito ay responsibilidad pa rin natin na ingatan, protektahan at mapreserba ang sanktuaryo nila. Happy namin meron kami free lunch dito kami ngayon sa Dampa. Fiesta ngayon, maraming mga banderita. Ayan, fiestahan. Saan tayo ba? Ayan, so fiestahan sa... Ay, libre ka ko rin yung kawa. Sabi? Kawa. Ayan, so pupunta na kami sa Kawabat. Yung nasa mga yung babae. Oo. Pasok. Meron parang, may parang isang community rito, tapos may mga tindahan. Ayan, Ate Kaway. Ayan. Anong lugar to, te? Tabon bye-bye, sir. Ayan. Tabon Bye-Bye. Welcome to Tabon Bye-Bye. So, after nung island hopping namin, parang meron siya, isang isla na may mga, ayun, nakatira din tao. Kasi yan, ayun, meron ahas, oh. Hindi pala. Ayan, so, may dinaanan kami na, fiestahan. Ayan. Mga banderitas ng sinampay na damit. Meron kaming dinadaan ng parang tuloy na kawayan na mahaba. Ayan, tuloy na mahaba na kawayan. Ayun yung isa, parang pagod na pagod sa pictorial. Ayan.
Ayan, nagkaroon ng alaga. Instant. Instant babysitter. Nagkaroon ng inaanak. Instant babysitter. No? Ano masasabi mo sa ginawa mo kanina? And off-road ATV. Anong masasabi mo sa ginawa mo kanina? Kan. Doon sa Crystal Gaya? Masarap sa pili. Anong challenge doon? Huh? Anong nakaka-challenge? Hindi naman ako natakot nung una. Kapag nasa gitna na. Kumbaga balansin din yung ano. Yung bangka. Oo, yung mga. Magagaling. Nakahilo lang pag nakating sa langit. Magagaling pati yung mga ano. Nakahiga ako. Oo nga. Ano, ginaguide ka pati nung ano. Oo. Maganda. Photographer talaga. Magaling sa mga posing. So medyo mahaba yung lakarin. Mauna na kami kasi gutom na kami. Bawal magutom. Ayun, daming tao. Wala na pesta. Ikaw muna kumuha. Lagi mo sa akin na nagpapin. Ito, chicken din. Lagyan mo na, sige. Lagyan mo. May barbecue ba, te? Hindi ako mag-chicken eh. Oh, ito. Bawal, chicken din yan eh. Sige, damihan mo na yung chicken. After our free lunch buffet, kahit busog pa ako, ready to post na agad for Kawa Hot Bath. Pagpasok ko pa lang is mainit na ang pakiramdam dito. It's like sauna bath if na-experience nyo na yun. Nakakatakot dahil sa apoy pero inaalalayan naman ng mga assistant dito. Medyo napaso pa nga yung talampakan ko sa init ng kawa. Pero tiis mode syempre. Moment ko na to. Ayun, tapos na lutuin tong batang to. Babalik na kami sa aming Papa Boat. Solve na sa pagkain. Nakadalawang rounds kami ng kain. Tandaan. Thank you! Pagkatapos namin kumain, dumiretso agad kami papunta sa Crystal Cove. Marami pang mga activities ang masasayang gawin dito. Yun nga lang, katawan mo ang tatanungin, energy, at syempre ang budget. Si Kuya. Kuya, shoutout na lang. Shoutout na dyan sa mga, mga boatman. Ilan taon ka na nag-aaral rito, Kuya? Ilan taon ka na nagkatrabaho? Dito sir, bago pa lang ako eh. Wala pang isang taon. Si Papa po. Fresh Papa. Yung mga kuya ko matagal na yan. Nasa 8 taon. Ano? Pasok tayo? Dahil sa sobrang init na araw at syempre mga pagod na din yung mga kasama namin,
napagpasyahan namin na umuwi na lang. After namin makapagpahinga, ayun, diretso na agad kami dun sa nag-invite sa amin ng free dinner buffet. Pumunta kami sa Station 1 kung saan matatagpuan ang Astoria Hotel. Grabe yung experience sa pagkain sa Astoria. They offer creative mix of local and international cuisine. Favorite ko talaga dun yung Blue Marlin saka yung pagkain ng iba't ibang dessert gaya ng cupcakes at brownies. Muli kaming pumasyal sa D-Mall at dito napansin namin na mayroon palang tagusan na daan papunta sa kabilang area at tinatawag ito na Balabag Lake, Boracay. Kung naghahanap kayo ng mas murang bilihin, baka dito swak ang budget nyo. Yun nga lang, medyo siksikan pero okay naman kasi mukha namang malinis ang lugar. Para siyang plaza kung saan tabi-tabi ang mga tent or kiosk. Huling gabi na namin ngayon sa Boracay at talagang masasabi namin nasulit namin ang buong isang araw. Hindi kami talaga makapaniwala na makakapunta kami dito ng biglaan. Sabi nga nila, mas maganda yung hindi pinaplano kasi natutuloy. Kaya kayo dyan, kulayan nyo na ang drawing nyo. Oh, paano mga partners in grind? Maraming salamat sa pagsama sa second day of travel adventure namin dito sa Boracay. Just love, pray, and keep on grinding!